Sa bansang Argentina, isang batang babaeng nahulog sa balon ang nailigtas. Halos 100 talampakan ang lalim ng irrigation well, pero makitid ito. Kaya naman naging mahirap ang rescue operation. Bukod dito, hirap din ang mga rescuer na makipag-usap sa 3 taong gulang na si Vanessa. Sa tulong ng monitor, nakikita ng mga rescuer ang kanyang lagay. Unti-unti siyang iniangat gamit ang mga lubid at kable. Matapos ang mahigit 6 na oras, tuluyang naiangat si Vanessa na mabutit nagtamo lang na ilang galos sa katawan. Nakakuha po ng kakampi yung mga nagsusulong na payagan na magkaroon ng tinatawag na live coverage ang media sa mga pagdinig kaugnay ng malagim na Maguindanao Massacre. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino kasi ay pabor dito. Nakatutok si Cara David. Halos 1 taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang karumal-dumal na Maguindanao Massacre. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ang pamilya ng mga biktima. Pero marahil mas malalim ang pangungulila ni Reyna Fe Castillo, anak ng isa sa 58 biktima na si Reynaldo Momay. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nahahanap ang bangkay ng kanyang ama. Masakit po sa akin na nagbabalita yung iba sa inyo na meron lang 57 victims. My father is also a victim. Pag sinabi po ninyong 57, my father is not included in the number. Kasama ang National Union of Journalists of the Philippines, nanawagan si Reyna Fe at iba pang biktima ng Maguindanao Massacre ng agarang paglutas sa kaso. At sana anila payagan ng korte ang live TV coverage sa mga court hearing. The petition for live coverage is very important to keep public attention dun sa issue. Nauna nang sinabi ng Korte Suprema na labag sa ilang pulisiya ng korte ang pagpapapasok sa media sa mga court hearing. Pero kanina, nakakuha ng kakampi sa Malacanang ang mga kaanak ng mga biktima. In the spirit of true transparency and full disclosure, we join the NUJP and other organizations in the clamor to make the court proceedings of the Maguindanao Massacre open to the public and to media coverage. If there is a legitimate petition filed by a media group, then those who would like to send in their views can always file a motion or manifestation that their views be considered by the court. Nire-respeto naman daw ng Malacanang ang opinyon ng Korte Suprema ukol dito. Pero naniniwala itong mapapabilis ang kaso kapag nakatutok dito ang media. Inalok pa ang government TV at radio stations na manguna sa pagsasagawa ng coverage dito. Sang-ayon din sa live coverage si Senator Francis Escudero. Tayo din naman nila siguro magmukhang tanga sa harap ng TV at media kung kaya't mas gagampanan na magkabilang panig ang kanilang trabaho. Ayon sa palasyo, inaasahang susulat sa Korte Suprema si Pangulong Aquino para hilingin na pagbigyan ng live coverage sa Maguindanao Massacre hearing. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Kahit taga-artista na, hindi pa rin iniiwan ni Elma Muros ang kanyang first love, ang pagtakbo. Next year, target niyang lumaban ulit sa isang track and field competition sa Amerika. Makichika tayo kay Lars Santiago. Lalong nabuhay ang karir sa track and field ni Survivor Philippine Celebrity Showdown castaway Elma Muros. Bago mag-Survivor, nagtuturo na siya sa isang international school ng athletics. Ngayon, siya ang trainer ni Maha Salvador na gumaganap bilang isang runner sa indie movie na Thelma. Ayon kay Elma, bahagi ng istorya ng pelikula ay kinuha sa kanyang life story na isang probinsyanang dinala sa Maynila upang hubugin bilang atleta. At maraming matutuwa. Tingnan mo yung sinabi doon o yung buhay niya. Ito rin sa buhay natin ngayon. Kahit sa ang estudyante na atlet, masaya ako dahil nakita nila ngayon ang buhay ng isang atleta. Hindi pa rin tapos sa track and field si Elma. Sa susunod na taon ay nagpaplano siyang lumaban sa World Masters sa track and field sa Amerika. Naniniwala si Elma na malaking tulong sa kanyang career ang pagsali niya sa Survivor. Nag-enjoy daw siya, pero kapag pinapanood niya ngayon sa TV ang mga pag-uusap ng mga castaway kung sino ang patatalsikin. Pala yung pag-uusap nila, matindi na pala. Eh, siyempre, doon ka, busy ka, hindi mo na rin naiisip kung ano yung mga ginagawa mo doon. Kaya sabi ko, ha? Nakakatakot.
at kapag nakikita-kita raw silang mga castaway ngayon. Ay, ganun pala, ikaw ha. Parang ganun na lang. Parang nagbibiroan na lang kami, pero wala na kami magawa. Nandoon na yun, pinanood na namin. Ha? Masak talaga kami kung ano nangyayari sa tibay. Sinabi ko yun? Naku, Diyos ko. Yun pala yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, David Archuleta, inireveal ang type niyang babae sa one-on-one interview ng GMA News. At mga anak ni Raymart Santiago at Claudine Barreto na sina Sabina at Santino, humihiling daw ng panibagong kapatid. Abangan yan mamaya. Mel? Salamat, Pia. Sumugod ang mga militante na tutol sa Public-Private Partnership Program ng gobyerno doon sa hotel kung saan nagtatalumpati ang Pangulo tungkol dito. Nagkagirian ang mga pulis at mga rallyista. Yan ang tinutukan ni Cesar Apolinario. Pagbaba ng sasakyan, agad sumugod ang mga militanteng miyembro ng Grupong Bayan sa Marriott Hotel sa Pasay kung saan isinasagawa ang conference kaugnay sa Public-Private Partnership o PPP program ng gobyerno. Pagdating sa entrada, nagpumilit ang grupong makapasok sa loob para raw marinig ni Pangulong Aquino ang kanilang mariing pagtutol sa PPP. Pero hinarang sila ng otoridad. Mas lalo pang nag-ingay ang grupo habang hinaharang sila. Kinumpiska ang dala nilang streamer. Dahil ayaw magpaawat ng mga militante, iniumang na ng mga pulis ang kanilang panangga. Itinaboy sila papalayo sa hotel. Hindi raw naniniwala ang grupong pakikinabangan ng mamamayan ang pagtutulungan ng public at private sector sa mga proyekto ng pamahalaan. Mas may hirapan po ang mamamayang Pilipino sa ganitong kalakaran dahil mamamayani na ang pagamal ng tubo o pagkakaroon ng tubo ng mga korporasyon sa halip na gawing responsibilidad at kontrol ng gobyerno ang mga pampublikong serbisyo. Depensa ng gobyerno, hindi naman daw binebenta ang Pilipinas, kundi nanghihikayat lamang ng mga mamumuhunang dayuhan. Magiging transparent din daw ang proseso. Mahigit kalahating oras pang nagrally ang grupo sa labas ng hotel habang ang otoridad bantay sarado hanggang sa umalis ang mga militante. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Abangan! Batikang botanist napatay sa engkwentro ng militar at NPA sa Leyte. Babaeng mambabatas, sinapak ang kapwa mambabatas ay tinamaan nga. Sa Argentina po yun. At higanteng Christmas tree at iba pang dekorasyon sa Mandaluyong, inilawan na. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.